pagkautal, hindi pala simpleng bagay lang at mas lalong hindi dapat pagtawanan. 1 o'clock, tick-tock, 2 o'clock, tick-tock. Sa unang tingin, walang mapapansing kakaiba sa 5 taong gulang na si Jumer. Bibong-bibo ito at kayang-kayang dalhin ang sarili. Pero may mabigat pala siyang problema na hindi niya tuwirang masabi. Camera. Camera is not talking. Kabayo. Bobby is so shouting. I'm shy. Bagamat karaniwan sa mga batang paslit ang pagkautal, stammering o stuttering sa Ingles, iba ang kaso ni Jumer. Kasi nag-start siya nung nag-travel kami from Nepal to Philippines and then again Philippines to Nepal. Kaya yung bata, napansin namin parang na-confuse siya sa mga languages. Naging 3 yung parang languages nga, Nepali, Tagalog, and English. I love to color Bernie. I will from you on. But Ang stuttering ay hindi raw sakit kundi kondisyon na kung maaagapan, maaring maituwid. Istorbo to sa magandang flow of speech. So yung fluidity, yung smoothness ng pagsasalita. Kapag may stuttering ang isang tao, naiistorbo yon. Pinaniniwala ang nauutal ang isang tao kapag ang bahagi ng utak na kung tawagin ay Wernicke's area na responsable sa pagtanggap ng mga tunog na ating naririnig. Nagkakaroon ng problema sa ugnayan sa isa pang bahagi ng utak, ang Broca's area na siya namang nagpoproseso ng ating mga binibigkas na salita. Wala pang nakakapagsabi kung ano talaga yung pinanggagalingan niya. So number 1 is genetics. Ibig sabihin na namana natin sa mga magulang. Maaring maging sanhi rin daw ng pagkautal ang maraming lengguwaheng naririnig. Ilan sa mga sintomas, ang pagpapahaba ng mga salita, paulit-ulit na pagkaantala sa pagsasalita at pagpikit at paninigas ng panga at leeg habang nagsasalita. Let's start with number 1. Sa kaso ni Jumer, dahil maaga raw nadiskubre ang kanyang pagsastutter o pagkautal, unti-unti na raw itong naitatama. Adal. Okay. Pero may mga pagkakataon pa rin hirap siyang magsalita ng tuwid. Pag nagsastammer si Jumer, yung mga classmates niya, they're very conscious about encouraging him to speak slower. I think that helped a lot with him, with his self-esteem also. Tinatayang 50 million na mga tao sa buong mundo ang may ganitong kondisyon. Kadalasan, mga lalaki ang meron nito at nadadala nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Si JR, ipinanganak na putol ang mga daliri. Nung nag-7 taong gulang siya, nagsimula na raw lumabas ang tila isa pa niyang kapansanan. Nagtuloy-tuloy sa pagsikwat ng sa titulo. Nung birthday ko na 7 years old ako. Because my lola wants me na JR, pasalamatan mo lahat ng tao. When hawak ko na yung mic, walang lumalabas sa bibig ko, kundi at. Hanggang ngayong 25 anyos na siya, madalas pa rin daw siyang nauutal. Na-prepare mo na ba yung gamit mo? Bagamat pinaniniwala ang namamana ang pagkautal o stuttering, hindi naman daw natatakot si JR na maipasa niya ito sa kanyang 8 taong gulang na anak na si LJ. Pwede mo nang ikis mo. Diretso po ako kung magsalita. Hindi po ako nagpapagaya kay daddy ko. Yung patigil-tigil. Well, yung sabi ko na lang, nakpaliwanag mo na may sakit si daddy. Ang masaklap nga lang daw sa kanyang kondisyon,
Ilang ulit na raw nakaranas si JR ng diskriminasyon sa trabaho. Nag-apply ako doon as a call center agent. So nakapasok ako. But then, nung nagkaroon na ng parang inspection, meron silang pinabasa at doon, habang binabasa ko yung tumululuha ko. Dahil yung interviewer mismo, hindi nila maiwasang magalit. Bakit niyo tinanggap to? Dahil wala raw perang pampagamot si JR, siya na mismo ang humahanap ng lunas sa kanyang kondisyon. Yung aking tiyan, kailangan ko siyang paggalawin. It's just like pumping, gano'n. Or yung ginagawa ko naman, sometimes, I have to talk fast. Pero yun po yung pinakamalit. Tama. Hanggang dahil na rin sa kanyang pagsisikap, naging ahente siya ng isang networking company. Napansin ko lang kasi parang yung pang 1-year-old, yung parang utal ka pang magsalita. Pero kasi magaling yung enforcement ng mind niya eh. May style din siya. Paano niya na-overcome? 282 at game 4. Para mas matiyak daw ang kanyang kondisyon ngayon, isinama namin siya sa speech-language pathologist na si Ken Tort. Ang assessment natin sa kanya, mild stuttering kasi yung nakita ko sa kanya. He was able to find techniques that were very helpful for him. Ang magiging problema lang siguro natin kung may mga tao na sa iba makakapag-research. So, mahirap isugal yun eh. Siyempre, buhay pa rin yan, kalusugan pa rin yan. So, kung may napapansin sila, konsulta agad sa speech pathologist. Hindi raw balakid ang pagkautal para magtagumpay sa buhay. Sa pelikulang The King's Speech na nominado sa darating na Oscars, itinampok ang kwento ni King George VI ng Britanya at ang kanyang pakikipaglaban sa pagkautal. Katulad nila, hindi rin naging hadlang kay Edson ang kanyang pagkautal para maabot niya ang kanyang mga pangarap. May-ari na siya ngayon ng isang production company. Sometimes it just takes a while. Sometimes you have to wait for him to really get the sentences together. Pero bago niya raw na ituwid ang pang-twister niyang kalagayan noon, hindi raw biro ang kanyang pinagdaanan. I'd say bumaba yung self-esteem ko, yun belief in myself that na kaya kong gawin ang mga bagay-bagay. Ang isang sizzling Isang malaking susi raw ng pag-ayos ng kanyang pananalita ang pagtanggap niya muna sa kanyang kalagayan. Parang yun type of acceptance I have now is knowing where I can excel, knowing where I can stop, and knowing how I can still challenge myself. The resources of Hanggang ngayon, patuloy sa pag-iensayo si Edson. Madalas pa rin daw niyang kinakausap ang kanyang sarili para mahasa sa pagsasalita ng tuwid. So when I'm alone, like when I'm driving, parang I practice na what I want to say. Adal. Napakahalagang maayos ang ating pagsasalita para maihatid ng tama ang ating mensahe. Pero kung tutuusin, bulaklak lang ng dila ang mga salitang namumutawi sa ating mga labi. Dahil kung bubuksan natin ang ating puso sa bawat isa, magkapilip-pilipit man ang ating dila, tsak, magkakaunawaan pa rin tayo. In the land of the mute, the stuttering man is Lord.